kailangan. Pero iba pa rin yung tubo kapag nadidilig. Siya, si Norlin. Norlin sa akin, siyempre. Ayun, mas naka-recover na kasi nakakaraan na. Bawat umaga, bagong pag-asa, kasama kayo sa bawat kwento. Pero bakit ipakita muna natin yung mga battles natin na kinulit para kay Ma'am Kwan. So yung 300 PML, lahat kasi yung malita yung ginagamit natin o yung binibili natin ng pero simula nung nagpinda ng usage na Ma'am Kwan, nag-ship tayo sa 350 para magamit niya yung bote sa kanyang usage. Tapos ngayon, sa inunod tayo, may kinulit din ng ito, yung bigas na binibili natin yung sako. Ngayon parang gagawin natin pinakapat sa mga taniman. Para naman yung mga bata, hindi lang maisip lagi na itapon na, kapagalitan na, or pinagigyan ng ganito. Wala nang suspense. So kailangan maipasok din natin sa Maynila na maging creative o productive yung mga hobbies na pinagamitan nila para mag-isip-sip sila na pwede pang gawin sa ganito. Huwag lang basta itapon yung pwede pang ma-recycle, ma-recycle nila. Yan nag-uusa na tayo para sa recycle na pwede nila gawin ang mga kids sa daily na kalupot. Ang bilis to. Yung nakaraan na giniba yung bahay, ganito pala yung gagawin, yung kapitbahay ni Mami Notnan. Akala ko kung ano. Yung pala, parang gagawin ano to, apartment. Yan ang laki din. Ang lupit ng ano, ang aso ni Mami Not. Buti maamo siya, hindi siya na. Uy, patay tayo dyan. Nagulat bigla. Leslie O. Leslie O. Wala kataw-tao ah. Sarado. Sarado din to. Parang first time na nangyari, ngayon lang sila umalis lahat ah. Walang naiwan sa bahay. Hindi ko sure kung maabutan pa nila tayo. So gawin muna natin ay magdilig muna tayo sa mga halaman habang inihintay natin kung maabutan tayo. Ay yun na lang, diretso na lang natin. Sayang, may dala pa naman tayo sako para ituro natin sa mga bata or kung anong gagawin natin. Pero kung hindi man maabutan ngayon, wala sila, next time na lang. Importante, magdilig muna tayo. At tuyong-tuyo kasi yung mga halaman natin ngayon. So mga kaluts, habang wala sila Leslie, nakita ko yung mga bata naglalaro din. Ngayon, tinutulungan nila ako magdilig. Saka ayusin yung silya. Ito na yung nadilig namin. Ito si Nene, pamangkin ni Madam Bolopi. Nene, yan si Nene. Yan o. Nadilig namin yung mga nadiligan na namin yung mga papaya. Yan presko na sila. And yung mga iba rito na saging, medyo mataba na yung tubo dahil kahit papano didiligan pa rin natin. Although yung saging hindi naman ganun kailangan, pero iba pa rin yung tubo kapag nadidiligan yung saging. Yan na. Buti may mga kids dito na kapitbahay nila mamayaur. Papatulong din tayo, iangat natin ng konti yung ating upuan kasi medyo mababa. Ito, yung mga bunga. May mga bunga pero maliliit lang. So almost isang oras na rin, wala pa sila Leslie, walang kataw-tao dito ngayon. Kanina ko pa hintay, patapos na rin kami magdilig. Buti nandito yung mga kids. Wala. Nene, Michi, si Norlin. Norlin sa akin siyempre yung kalutong. Yes, Alan. Alan. So mga parang Pilipino. Como parece de nombre de Filipino también. Ayudarme por favor para hacer silla. Okay? Por ahí, nene. Ayan, tutulungan tayo. Yan yung mga mani, oh. Malalaki na rin yung tubo. Kidaw, lakas ng mga bata. Ito. Si dos así. Espera. Este abajo, ya. Este arriba. Así. Hay uno más de... No, está pequeño. No hay otro más. Ahí, vamos a ver. Tú pede ahí, por favor. Reverse.
Reverse, por favor. Abajo. Sí, no, vamos a sacar. Okay. Ay, haba. Buti nandito yung mga kids. Buti nandito yung mga kids. Natutulungan tayo. Poco alsa. Yeah. Ay, Yan. Buti yung mga bata. Yan, medyo mata. Ito, at least mataas ng kot. Stabi yan eh. Hindi kagaya dati, medyo mababa ngayon, medyo na. Yeah. Ahora bien. Poco así. Norlin guapo. Norlin y Alan. Alan y Richie. Si Nene. Yan, si Nene. Si Nene, yung lagi nakakasama sa Kalutong Pinoy. Si Nene, saka si Norlin. Isa siyempre yung Kalutong Pinoy. Okay, bye Kalutong. Yan, binigyan na lang natin sila ng ano, pang merienda. Para may panginom sila kasi naglalaro sila ng football eh. Mga paa ngayon medyo na yano na ganun. Di kagaya nung nakaraan masyadong mababa. Pero ito mas matibay pa sa paa. Kesa magpupok, wala naman kasi tayong lagari eh. Dito mga kalos maraming dumadaan ng mga residente dito. Lagi tayong tinitingnan kung ano yung mga ginagawa natin. Kahit pa paano, kahit nakikita lang tayo kung ano yung ginagawa natin pagtatanim, ano pa rin, nahihikayat pa rin natin silang magtanim. Like this, yung mga basic na halaman nila rito, papaya, yung saging. So yan, hindi pwedeng pag may dumaan dito. Kasi daanan itong Ginaursula, ito padaan, yung Kinabulopi banda doon. Tapos yung Kinatumas, dito sa likod ko. Tapos ito, daanan kasi palabas ng daan to yung paakyat sa taas. Tapos itong paakyat dito, yun yung mga nakatira sa taas. Medyo mataas siya, di pa ako nagagawi sa bandang dyan eh. Tapos ito, yung mga kapitbahay sila rito, sila na dito rin. So, still ongoing pa rin yung ano nito mas. Siguro, stop muna nito tapos pag magkapera ulit, saka niya ipapagawa. Ito pala yung kalamansi natin. Buti naka-recover na kasi nakaraan hanggang dito na lang siya. Di tumataas. Ngayon medyo umokay na siya kasi nadidiligan na lagi. Ako na lang sana maglalagay ng ano eh, ng fertilizer o ano dito, lupa. Kaso yung gamit, yung pala sa piko nandun sa loob. So wala tayong gagamitin. Mahirap naman ikamay, di ba? Kaya gawin na lang natin, itatago na lang natin 'to. Para sa next, nandito sila Leslie, pwede nilang makita kasi ayaw ko rin na gawin na hindi nila nakikita eh. So gusto ko rin na yung mismong sa harap nila na ano tayo na tutulungan and then isa pa natututo sila. Kasi pinaglagyan ng ano to, ng rice. So sa susunod na lang siguro, ano ba yung magandang itanim dito? Dito sa sako yung mga halaman. Ang problema lang, mabilis masira itong sako kaysa sa pot. Pero at least 'di ba, recycle pa rin sa waste. Kaysa itatapon lang, at least dito magagamit ngayon. So itago na lang natin, isabit na lang natin dito sa mga gilid-gilid ni Madam Kang. Tingnan natin, baka dito banda meron. Ito, tingnan nyo, nailipat ni Arlen yung lemon daw to eh, lemon dito. Kaso may uod to. Nagbilag sila ng uling. Pero siguro mamayang gabi pa sila daring, may sampay na damit. Doon ko na lang ngayon nailagay. Di naman nagagalawin dito to. Diyan nasa taas na oh. Ano kaya pwede pagtaniman natin dyan? Para sa susunod na magtanim tayo, ano kayang pwedeng halaman? Ano? Ito malalaki yung bunga ng nito, yung papaya na to. Makikita mo talagang healthy yung pagtubo. Kasi green na green yung lalaki pa ng bunga. Alam nyo din ba mga kalos, marami akong dumadaan ng mga residente na pumipila sa ating mga tanglad. So at least di ba, hindi na sila kung saan kumukuha ng tanglad. Ang paggamit kasi nila ng tanglad dito, ginaganito lang. So sa ating kasi yung stocks na, di ba, yung ginagamit natin. Sa kanila dito,
ito lang tapos nilalagay lang sa mga soup or sabaw. Yan, tapos iba yung sa mga alitas o yung chicken wings. Ganun na nga nila dito. At least may nakukuhanan na sila dito. Minsan, yung mga doon naman banda kumukuha. Tapos yung mga dumadaan dito kumukuha. So nakapagdilig na tayo. Naayos na yung silya. And yun, nadala pa natin yung sako. Siyempre, di ba, nandito na rin naman tayo kasi di naman natin alam na aalis sila. Pero much better, may gagawin tayo. Sayang naman yung pagpunta natin kung mamamasahe lang tayo dito tapos walang gagawin. So, kahit mag-isa tayo, kung ano yung pwedeng gagawin natin. And then, kung nandito sila, kung ano yung pwedeng maituro, ituturo natin like mga recycle now. Starting na tayo. Yung mga kalos, comment lang kayo kung ano pa yung mga recycle na waste na pinaggamitan, pinanggalingan, or mga pinagtapunan ng kung ano-ano. Ano pa ba yung pwede nating i-recycle para ituro sa kanila upang maraman din nila, di ba? Para kahit pa paano makatipid at marami pang matutunan na hindi basta-basta pwedeng itapon yung mga waste at maging mga basura na lang. Di ba? Yan, mga kalus. Yan, goodbye sa inyong lahat and God bless you all.